Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa video ito pag-uusapan natin ang ra at saka ang za. Ang ra at saka ang zay. So sa Arab ito ay ra, ito ay zay. O tinatawag na za. Letrang Arabi ay za. Ang dalawang letra na ito ay may dalawang forma. Two forms. Ang unang letra ay ito, kapag ay selected siya, ang pangalawang letra, ang pangalawa niyang itsura ay ganito. Ganyan at ganyan. So ito, nasabi ko rin sa ibang video ko na kapag nakikita kayo ng ganito, ibig sabihin yan na may letra dito na kumunek sa letrang andito. Okay, example ng ra. Okay, halimbawa, pangalang Ryan. Ra, yan. So, paano natin siya isulat? Diba ganyan si Ryan? Ryan. Ito ay ra, and then alif, and then fatha, then ya, fatha, and then nun. Ito ay long vowel a. Long vowel a kasi meron tayo ditong long vowel na a. Itong alif na to. Okay, isa pang example nito. Itong salitang to. So, paano natin siya isulat? Isulat natin siya ng R, fatha, and then sin. Ras. Ras. Nang ibig sabihin ay ulo or head. So, dito naman tayo sa letrang zay. Ito yung letrang za. Si letrang ra, kung nakikita nyo, at si letrang za, kung nakikita nyo ay parang magkaparehas sila. Pero ang kaibahan lang nila, si za ay may tuldok dito. Si ra ay wala. So, ganyan mo lang siya isusulat pag sinabi nating ra, ganyan. Pag sinabi nating ra, ganyan. So, pag za, lalagay lang tayo ng tuldok. Balikan natin yung si letrang za. Okay, example ni letrang za or zay. Ito. Dito, paano siya isulat? Za, which is letrang Z, and then a, kasi fatha, and then ra, fatha. Ito, long vowel siya, kaya magkadugtong. And then fa, and then yun lang, kasi ito is ta marbuto, so silent na to siya. Zarafa. Zarafa. Nang ibig sabihin ay giraffe. Zarafa. Ito ay long vowel. Long vowel a. Zarafa. So, alimbawa, pag dito, o dito, alimbawa, ginagyan ko siya ng damma dito. So, hindi magiging, walang alif dito. Magiging wow. Magiging ganyan yung spelling niya. Kung o dito. At kung sukun naman, halimbawa sukun naman, so wala dito. Magiging lang siya. Zarfa. Zarfa. Kung sukun ito. So dahil ngayong word natin ay zarafa, balik natin siya. And next example naman ay ito. So paano natin siya isulat? Mim, kasra, ito long vowel. Itong kasunod niya na iya is long vowel kasi walang symbol doon. Kung may symbol lang yan dyan, may symbol yan dyan na ganyan, magiging ganyan siya. Mi, mi. O kung fatha dito, magiging ganyan yan siya. Miya. Miya. And then, za, fatha, long vowel, and then, nun. Mizan. Mizan. Ito yung weighing scale. Weighing scale, mizan. So, kung, alimbawa, diba sabi natin, lagyan lang natin ito ng fatha. So, magiging ganyan yung spelling niya. Mi, ya, zan. Mi, ya, zan. Kasi nagkaroon na ng character siya dito kasi may fatha doon. Pero kung walang symbol ito, meaning nun ay long vowel yung i natin dito. Mizan. 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 Okay na po ba? Okay, magbibigay ako ng exercise.
Pero bago ang lahat, balikan muna natin itong dalawang letrang to. Ito ay letrang R at ito ay letrang Z. Okay, sa exercise natin, ito yung exercise natin. Ito yung exercise natin. Exercise 1 and then exercise 2. Itong dalawang ito. So, paano natin siya paano natin siya i-transfer? Ito ay letrang R, and then ano yung continuation niya? Ito ay letrang Z. So ano yung so forth? So, ganyan lang. Kayo na lang yung mag-continue. So, yan lang sa araw na ito. I hope na nakatulong sa inyo ang video ito. Kung nakatulong sa inyo ang video ito, i-save at i-share nyo para makatulong din sa iba. Syukran, salamat. So, balikan ko lang yung Ra at saka Za. So, si Ra at Za, tulad ni Dal, doon na sinabi kong si Dal at si Dal, at si Alif at Waw, dalawang forma lang sila. So, ibig sabihin nun, ganito lang yung itsura nila o kaya ganito. Hindi sila pwedeng kunekan. Halimbawa dito, masisiparit na yung letrang kasunod niya. Nakuha niyo ba? Yung letrang kasunod nito is magsisiparate na. Pero kung dito, kung may letrang nauna sa kanya, pwede siyang i-connect dito sa linya ito. So, yun lang sa araw na ito. Bye and thank you for watching.